Imelda is famous and the jewels are famous. Tapos nagpuntahan pa dito yung mga gemologists from London. Kaya nga doon lang ako nanghihinayang. Kasi bigla akong sinabihan ni GMA, nag-order siya, huwag na muna ngayon, ipasa na lang natin sa next administration. Hindi na natuloy ang pagsusubasta sa mga alahas ni Imelda. Ipapaubayan na lang daw sa susunod na administrasyon kung ano ang gagawin dito, maging ang usapin ng settlement sa pamilya Marcos. Pag-aralan, i-audit ang gawa ng PCGG, kung ano ang nagawa nila, kung ano may pagkukulang sila, at yun ay pag-aaralan muli. With the end view of getting the best price for the jewelries, for the benefit of the Filipino people. Hindi lang usapin sa kayamanan. I have proclaimed martial law, Kundi maging ang mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ni Marcos ay isa ring isyong kailangang harapin. Moreover, the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program. Sa panahon ni Pangulong Aquino, naisabatas ang Comprehensive Agrarian Reform Act o CARP Law. Sa ilalim ng batas na ito, lahat ng pondong maiipon sana mula sa ill-gotten wealth ng mga Marcos ay mapupunta sa mga programa sa land reform. Pero giit ng ilan, hindi lang dapat sa land reform inilaan ang pondong mababawi. Ang halos 10,000 biktima ng human rights violation sa panahon ng rehimeng Marcos ay dapat rin daw makinabang dito. Isa na rito si Trinidad Repuno, dating leader ng Urban Poor Group sa Tondo, Manila. Hanggang ngayon, tila sariwa pa rin sa alaala ni Aling Trinidad ang sakit na sinapit noong panahon ng martial law. Naalala ko yung torture na yun, talagang parang dehumanizing sa aking sarili. Bakit may torture sa Pilipino? Bakit ang Pilipino naghahanap lamang ng kanilang maayos na kalagayan? Bakit ito torture? Pero tila matagal pang maghihintay si Aling Trinidad dahil walang batas na sumusuporta sa kanila. Ang problema lang, mayroon kasing CARP law existing na sinasabi lahat ng mga pera ng mga Marcos na ma-recover, exclusively gagamitin yan sa Comprehensive Agrarian Reform Program. So kung ididiretso mo ang bayad doon sa human rights victims, magkakaroon ng violation of the CARP law. At kung mayroong mga panukalang batas, hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay hindi napapasa. 1998 pa nang unang ipinanukala sa Kongreso ni dating Apayan Representative Eta Rosales ang Human Rights Violations Victims Compensation Bill. Nakasaad dito na kailangan maglaan ng 200 milyong piso para sa mga biktima. Pero makalipas ang mahigit isang dekada, hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito sa Kongreso. Nung mga 14th Congress, wala na ako sa Kongreso. Ang naging speaker si Nograles. Hindi rin. Inutusan pa rin ni Gloria na huwag may kalendaryo yan. So, hindi pa rin yan kay kalendaryo. Hanggang ngayon. So, i-refile mo na naman yan sa 15th Congress. Di ba? Grabe sila. At alam mo, mararamdaman mo, itong mga biktima, ang makikinabang dito, na ang liit lang na matatanggap nila. Magkakano, tagpa 500,000 pesos, siguro 1 million doon sa mga pinatay, yung mga biktima, yung mga pamilya nila. Ang liit naman yan sa totoo lang. Kasi ang dami nila. Mga 10,000 victims yan. Pinagkakait nila. Kailangan daw gumawa ng isang konkretong hakbang ang bagong administrasyon para mabigyang tulong ang mga biktima. Marami siyang pwedeng gawin. One is of course to make an exemption sa case ng CARP. The other is of course through the budget. Pwede ka naman maglabas ng separate budget for compensation. Without, kumbaga, wag mo na i-link doon mismo sa Marcos wealth. So the President, may moral authority naman, can make a strong stand dyan. Tila malayo pa nga ang lalakbayin ng ipinaglalabang katarungan ng mga biktimang gaya ni Aling Trini. Habang may buhay, may pag-asa. At umaasa pa rin kami. Tuloy-tuloy. Hindi kami susuko. Malaki ang magiging papel ni President Noynoy Aquino sa mga isyong ito. Paano niya kaya ito tutugunan? Ngayong may mga personal na usapin din siyang kailangang harapin. Sa aming pamilya, matutuwa kami kung mabuksan yan ulit at sa wakas,